Fire sign. Aries, Leo, and Sagittarius. Hello my dear, welcome or welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader, at ang gagawin natin ngayon is yung ating daily reading para po to sa araw ng May 18, 2026. Titingnan natin kung ano mga eksena, kaganapan at kung ano-ano pa na maaari mong makasalubong sa araw na ito. Pero bago tayo mag-proceed, my dear, sa ating reading, kukunin ko muna itong pagkakataon na ito na magpasalamat. Maraming salamat po dun sa ating mga abangers. Hello po. Dun sa mga walang sawa po na naghihintay ng kanilang mga readings. Thank you so much po. Very much appreciated. And thank you so much din po doon sa mga sumilip, sa mga napadaan. Salamat po. And thank you so much din po doon sa mga bago nating subscribers. Dasal ko po sa ating buong may kapal na ang mga readings ko po ay nakakatulong po sa ating lahat. Okay, so let's go tayo my dear. Fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. The King of Cups. Ang nakuha ko na energy is actually music. Tuloy pa rin ang awit ng magbago man ang hugis ng... Yeah, yun ang nakuha ko dito my dear. Parang sinasabi ng card na to na merong kang ilalaban kahit na may mga bagay na may mga nangyayari my dear sa paligid. Based on the song, tuloy pa rin ang awit ng buhay ko. Sorry hindi ako singer eh. Magbago man ang hugis ng puso ko, handa akong hamunin ng... Tama ba ako? Handa akong hamunin ng aking mundo, ating mundo. Pagkat ikaw pa rin. And although yung kanta is a love song, pero I can also feel then yung mga manifestation mo. Yung mga bagay na gusto mo mangyari sa buhay mo. Kahit na meron mga bagay na is not going according to your will, makita mo kung gaano kagulo yung background ni King of Cups. Grabe yung mga alon. Kulang na lang itaob yung kanyang sinasakyan. And I can also feel, my dear, din yung pagiging improvise mo dito. Kasi kung makikita mo, my dear, talagang para makita niya yung kanyang dadaanan, talagang pumunta siya dun sa pinakadulo ng boat and meron siyang dalang, yung parang sulo, yung parang torch, okay? So nakikita ko dito yung pagiging resourceful mo, my dear, sa araw na to. Na you are trying to, ano ba yung tamang term dito? Sinusubukan mo na ituloy yung mga bagay-bagay. This is the King of Cups. So definitely, maybe you're trying to control yung iyong emotion. Okay? Kasi King of Cups to. Tingnan natin, my dear. Additional cards pa tayo dyan. Also, energy ng pagiging brave. Nakukuha ko rin. Pagiging matapang. Atapang at tao, adi at takbo. The Lovers. The Lovers card. Okay. Actually, tuwing nakikita ko tong image ng The Lovers, medyo nakakaramdam ako ng lungkot. Kasi wala siyang dahon. Yung puno walang dahon. So, definitely, yung bagsak nito, kung ito lang, relationship talaga. No? So, nagsasama pa rin kayo. No?
So, I can see na parang you are together pa rin itong tao na to. Tama ba yung term ko? Tama ba? Yung para bang, kung hindi kayo together ng tao na to, possible na meron pa rin kayong connection ng tao na to, nag-uusap pa rin kayo. Pero, yung nakukuha ko kasi sa energy ng The Lovers is parang wala nang fruits. Wala nang prutas na walang kumbaga sa puno, wala nang prutas na hindi na namumunga yung love. Parang wala nang nangyayaring progress sa loob ng love. Wala nang nangyayari na something sa loob ng connection ninyong dalawa. Siguro baka casual na lang. Para na lang kayong magkasama sa bahay, roommate, o di kaya para na lang kayong mag-best friend or magkaibigan na once in a while, nag-uusap. Yung parang ganun, may dear, nakukuha ko. Wala na yung spark. Wala na nangyayari dito sa love na to. It's just more on, siguro for some of you, nagsasama na lang kayo dahil meron kayong anak. Parang gano'n. Pero wala nang yung spark. Hindi mo na nararamdaman yung spark. Hindi mo na nakikita sa mata niya yung ningning, yung spark. Yun na nakukuha ko dito, my dear. Pero still, nandun pa rin. Like, probably baka together pa rin kayo or meron pa rin kayong connection itong tao na to. And, nandun ka sa moment, my dear, na you're trying to save itong connection na to. Okay. Paano naman yung sinabi ko kanina na may kinalaman sa career? Ganun din yun. Sinusubukan mong i-survive yung career. Kahit na siguro hindi mo na nakikita na parang mayroon tong progress or merong maiaambag sa buhay mo or walang recognition, walang appreciation, puro pagod na lang siguro yung highlighted. Pero you're trying to balance this, my dear. Sinusubukan mo siyang itaguyod sa araw na to. Relationship, career, kasi King of Cups yung pinakauna natin na card. And si King of Cups is punong-puno yan ng pangunawa, punong-puno ng pagmamahal. Kahit na hindi nasusuklian yung ginagawa niya. Kadalasan sinasantabi niya pa nga yung sarili niya eh. Inuuna niya pa yung iba. Okay, let me see, my dear. Next card. Once again, reading mo po ito para sa araw ng May 18, 2026. We have here the energy ng Ace of Wands. Sini-CPR mo, my dear. Yun na nakuha ko kagad. CPR. Okay. Ace of Wands is energy of new beginnings. Rising from the ash. Okay. So, sinusubukan mo talaga, yun talaga pinakatamang words dito, my dear. Sini-CPR mo talaga. Yung relationship, sini-CPR mo, ginagawa mo ng first aid sa araw na to. You're trying to be sweet sa araw na to, my dear. You're trying to be caring sa araw na to, my dear. Okay? Very attentive, okay? Tatanungin mo, kumain ka na ba? Ganito, ganyan. Probably, medyo clingy, medyo sign of lambing. Okay, yun na nakukuha ko. Because you're trying to build yung spark, yung light sa loob ng connection. Gusto mo mag-alab ulit ang pagmamahalan. Kahit na ang lamig-lamig na nung nangyayari. Willing ka maglagay ng effort, okay? Willing kang isang tabi yung nararamdaman mo para ma-survive lang itong energy na to. Sa araw na to, I love yung energy mo sa career because there's a tendency, my dear, na you will show up sa career or sa work mo na parang parang runway. Diba? Like, andito na ako, yung parang ganon. Yung pasabog or probably baka mag-aayos ka ngayong araw na to. You're trying to be presentable, okay, na parang walang nangyari. Yun ang nakukuha ko dito. You're going to be very energetic sa araw na to. As in, super, super energetic. Pero,
my dear, hindi siya yung energetic na as in like, energetic na natural. Energetic siya because you're trying to save something. Meron kang gustong iligtas. But deep inside, may nangyayari sa'yo. Probably, baka nag-hope ka, my dear, na by doing this, para siyang form of sacrifice, magiging maayos din ang lahat. Which is, magandang attitude, magandang pananaw sa buhay yan. Pero medyo nakakalungkot kasi parang naglalagay ka ng band-aid sa heart mo. Parang may crack or may sugat yung heart mo. May missing piece or may missing puzzle. And you're expecting siguro, my dear, na yung mga tao sa paligid mo is willing na punan yung kulang na yun. Especially sa partner, sa relationship. Pwede din naman sa pamilya, pwede din sa kaibigan. Kasi general to. Pero sad to say, sa araw na to ikaw at ikaw pa rin talaga mag-e-effort. Ikaw at ikaw pa rin talaga ang gagawa ng paraan. Baka nga ikaw pa mag-reach out sa araw na to eh. Diba? Tingnan natin, my dear. Last card. 4 cards lang tayo dito, my dear, kasi ang gamit ko ay Tarot of Abyss, and ang Tarot of Abyss is combination siya ng Tarot card and Oracle. So therefore, yung kanyang impact sa reader, ewan ko ha, hindi naman lahat siguro ng reader ay pare-parehas. Yung impact niya sa akin is talagang nakaka-overwhelm. Okay? Kaya dapat konting card lang. Pag gumagamit ako ng Tarot of Abyss, talagang dapat ilang piraso lang. Kasi pag dinamihan ko, ang hirap niyang i-explain. Ang hirap ano nung energy. Let me see, my dear, last card. Fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius, May 18, 2026. Okay. Ay! Okay, sige. Ilan to? 3 pang card to, so may 2 kang bonus. Go! Laban! Etong Queen of Cups na to, my dear, malalagay to dito. Okay, ayoko munang buklatin kasi ma-overwhelm ako. Pag nakita ko na yung nasa likod, automatic makukuha ko na yung energy niyan. So, kung makikita mo, my dear, nakalatag sa table natin, my dear, yung 2 mag-asawa. The King of Cups and the Queen of Cups. Possible din, my dear, sa araw na to, na dalawa yung role mo. Ikaw na yung nanay, ikaw pa yung tatay. Kahit na meron kang partner, parang yung partner mo parang parang ghost. 'Di ba? Floating, di mo siya maramdaman. So, yon. Possible din, my dear, sa araw na to na pinupunan mo yung pagkukulang ng partner mo. Ang nakakalungkot to kung pinupunan mo rin, my dear, yung pagkukulang ng mga katrabaho mo. Sa partner, medyo maintindihan ko pa eh. Pero yung katrabaho, ay nako, sisantihin na yan. Okay? Yung bonus card mo is the energy of the 7 of Pentacles. Nabanggit ko na to kanina. You are hoping and praying, my dear, na darating yung araw, magiging okay din. Because this is the energy of harvest time. The 7 of Pentacles. Isa pa niyang clarification card is the energy of the star. The hope, and this is the hope card. The dream card. The star. So, kina-clarify lang nitong 2 card na to yung sinabi ko kanina. Na sa araw na to, talagang antaas talaga nung hope mo na lahat tong sakripisyo na ginagawa mo is meron din tong magbubunga din to. Or meron din tong kahihinatnan. Tama, wala nga bunga, wala nga dahon. Yung Lover's card, tingnan mo yung puno, walang dahon, walang bunga. So, you're hoping, my dear, by adding fertilizer, by watering it every day, by talking to your
'Di ba? Parang ginagawa mo sa halaman mo, kakausapin mo tuwing umaga at lalagyan mo ng tubig, pe-fertilize mo, and then magigising ka na lang isang araw, my dear, na magkakaroon na siya ng dahon. 'Di ba? Magkakaroon na siya ng bulaklak. Ganon. Okay. So, my dear fire sign, yan ang nasagap ko na energy message para sa araw na to. I hope and pray, my dear, na yung mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you, fire sign. Bye-bye!